Siyempre, isa na namang online loan app review. Mukhang may bago sa Google Play Store. Siguro nagpalit ng pangalan. Kasi meron na siyang 2,000 reviews at 4.8 na rating. Daloy Cash, safe and fast, under sa kay Ka-Asenso Lending Corporation. Ano na naman to? Ano na naman tong loan app na to, guys? Nasabi ay nagpapahiram daw ng up to 80,000 pesos. Kahit na new users? Too good to be true, ha? Meron siyang mga 5 stars na rating. Parang impress sa kanya. At meron ding galit. Pero guys, dahil hindi po tayo nagre-rely lang sa comment section, ayan, sinubukan yung loan app na to, mahirap na bago kayo ma-clickbait. So, alamin kung okay itong si Daloy Cash or iwasan na lang. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here, the original Utang Queen. At isa na namang online loan platform yung sisilipin natin, guys. Mahirap ng umasa, mahirap ng clickbait. If you're looking for legit online loan platform reviews, 100% reviews lang, walang marketing, you have come to the right place. I'm your go-to person. Siyempre naman, this video is not sponsored. It's based on my personal experience. Nakita ko yung loan app na to sa Google Play Store. Mukha siyang promising. Mukhang promising lang. Kalahin mo sasabihin niya, ano ba yan? Exclusive amount for new users. Charot, 80,000 pesos daw kung new users. Then one phone number to start getting a loan. Too good to be true, ha? Online loan approved in 5 minutes. So, ito yung mga promises niya. At syempre, sisilipin natin kaagad kung legit ba yung loan app na to. Dito, yung company name is Ka-Asenso Lending Corporation with the SEC registration number, CA number, OLP niya, or online lending platform niya is Daloy Cash. Pumunta ako ng SEC, dun sa list of recorded online lending platforms, nakaka-update lang this year, i-control F nyo pag nasa computer kayo or find in page. Copy-paste nyo yung number na sabi niyang registration number niya daw. Nasaan si Ka-Asenso or si Daloy Cash dito? Ewan ko sa inyo, ha, pero kapag yung loan app ay wala doon, ako magdadalawang isip na ako. But since nagre-review po tayo ng mga online loan platforms dito, dinownload ko pa rin siya para masubukan for your benefit. Nag-register po ako with my phone number at yung galing naman po sa Daloy Cash talaga. Anyway, so walang hiya siya. Hindi nga siya mahanap sa SEC na website, dun sa list of recorded online lending platforms. Pahihirapan pa ako, guys, because this loan app does not allow screenshots. Hindi yan nangangahulugan na okay siya just because ayaw niyang pa-screenshot. OA lang talaga siya. Hirapan niya ako, kaya kailangan ko siyang picturean. At dahil maarte siya, pinahirapan niya ako. Hihimay-himayin ko to ng husto. Mag-a-agree ka doon sa permission, statement, and disclosure policy kapag mag-a-apply ka dito. Kaya pag-isipan mo ng mabuti yan, ha. Hindi po siya ng permission sa location, sa install app list, and sa notification permission. So, pag inallow niyo yan, magko-collect po siya ng phone number at magpapadala po siya ng code para makapag-login kayo. Yun, doon lumabas yung offer niya is between 2,000 to 30,000 pesos. Sa screenshots, up to 80,000 pesos, pero dito 2,000 to 30,000. Tapos 150 days and 0.5% annual average daw. Too good to be true ka, ha? Kaloka. So, i-click mo yung apply na kung gusto mo pa rin magpatuloy. By the way, meron siyang unsubscribe. Minimin niya dyan is delete account. Pero hindi ako naniniwala sa delete account na yan. Hindi na. So, i-click mo yung apply. Click mo ng apply, hingi na siya ng mga basic information. Like your marital status, your education, your children number, type of residence, how many bank accounts do you have, yung mga ganon. And then work information na it doesn't really matter kung ano man, kung housewife, unemployed, hingi niya pa rin yung mga ganon information. And it's not worth it, guys. Hingi siya ng contact information, tapos you can add up to 10, pero don't even bother. At hingi po siya ng picture ng ID mo and mga IDs na gusto niyong picturean mo could either be UMID, driver license, SSSTI, passport, PhilHealth, PhilSys, and PRC. Okay, dediretsuhin ko na kayo, guys. Ang arte-arte niya, ayaw niyang pa-screenshot. Naku, hindi naman pala worth it yung offer niya. So, tapos mo magbigay ng kung ano-anong mga nire-record niya sa'yo, palabas niya, while nagre-review pa lang siya kung approve ka o hindi, papakita niya between 2,000 to 30,000. Okay. Depende naman kay system kung magkano talaga yung approve sa'yo. Tapos, papakita niyang 150 days daw. Tapos, interest is 0.5. Repayment amount, pinapalabas niya parang 10, yung anong interest, 10 pesos. And then, yung withdrawal account mo, depende na yun kung anong nilagay mo. Pero guys, ito ha, pag kinlik mo yung loan agreement, blanco yung loan agreement, ipapaklik ka niya ng submit.
na hindi mo nga nakikita kung ano yung meron sa loan, anong mapapala mo sa loan app na to. Blanco yung loan agreement, so dapat dinidisclose kasi yung lahat bago ka mag-click ng submit eh. Hindi mo makikita dito kung magkakaltas ba siya or ano man, ano yung fees niya. Kaya yung sinabit ko para masilip siya further. At hindi siya worth it ng time natin, guys. Because yun, sinamit niya pala. Sinamit niya sa'yo 1,000. At least in my case, 1,000. Pero, pag kinlik mo yung details, imagine, na-submit mo na yung information mo, na-submit mo na yung application mo, at reviewing na, dun mo palang makikita na hindi pala buong matatanggap yung 1,000. 1,070 daw yung ibabalik mo. Mukhang okay, sana kung 1,000 yung matanggap mo, ano? Kahit na bayaran mo pa siya in 7 days. Pero yung masaklap dito, guys, if you click details, dun mo pala makikita yung matatanggap mo 640 na lang. Kasi may total service fee siya na 360. It's like 36% ng loan mo. Okay? So, kung bibigyan ka niya ng malaking amount, just imagine 36%. Say, for example, i-approve ka niya sa 10,000, yung magkakaltas pala siya ng 36%. 1,600, so matatanggap mo 6,000 na lang. Instant verification, 206. Digital service fee, 103. Operational assurance fee, yung mahal. Pero hindi mo yan makikita, guys, hanggat hindi mo nasasubmit yung application mo. So, wag ka nang mag-isip na buong matatanggap yung loan dito. At kung hindi mo pa siya nada-download, hindi mo pa siya na-a-applyan, wag na. Please, sana napanood niyo yung video. Kasi, now you know na ganito pala yung totoo niyang anyo. Kaya siguro ayaw niyong pa-screenshot. So, ayan, na-expose natin. So, ida-download niyo pa ba? Uutangan niyo pa ba yung loan app na to? Ewan ko kung saan galing to kasi wala siya sa list recorded online lending platform sa SEC. Hindi niya rin dinidisclose yung fees niya bago ka mag-submit na dapat nakita mo to bago ka mag-submit. At hindi po siya 5 minutes mag-review. Ang tagal, guys. Sobrang 1 oras bago ko nalaman na reject ako. Which I think buti na nga yun. Saka ko na nalaman magkakaltas siya nung reviewing na. Buti na lang hindi ako na-approve. Otherwise, after 7 days, magbabayad ako ng 1,070 sa isang loan na yung natanggap ko 640 na lang. So, kalokohan yung mga ganito. At kung ako yung masusunod, huwag na kayong mag-apply sa loan na to. Sabi pa niya, kung pag na-reject ka, pwede ka mag-try again after the expiration period. Pinapakita niya 69 hours or 73 days. Try again daw ako after 3 days, pero wag na. Pag click mo yung unsubscribe, delete account pala. Pero ewan ko kung talaga bang nadidelete kasi nung pinindot ko to, parang walang nangyari. Nag-log out lang ako, yung ganun. So wala na akong tiwala dyan sa delete na yan. Kaya guys, I hope talaga na pinanood niyo yung video. At least umabot kayo dito. And the face authentication part is also tricky. Kasi kapag medyo hindi malinis yung nasa background mo, may mga kung ano-ano pa dyan, hindi niya tatanggapin, verification failed, something yung ganon. Palipat-lipat ako ng pwesto hanggang sa doon ako nag-picture sa white na background at doon nakalusot yung picture ko. Buti nga, sinamit niya sa akin 1,000 lang. At butin nga na hindi nga na-approve. Kasi parang unfair naman, natatanggap ko ng 640 pagkatapos mo babayad ko 1,070, 7 days lang. Hindi makatarungan yun, guys. So, no. Sa mga ganitong klaseng loan app, nakakaloka. Ayoko sa mga ganito. Sakit sa ulo to, guys. At kung kayo naghahanap ng mga online loan platforms na, syempre, ang layo lang, no? Mas mabuti or mas okay kaysa sa loan app na to, you can check this playlist, guys. It's a playlist or a collection of online loan platforms na na-try ko and so far okay naman yung experience kasi hindi sila katulad kasing tsaka nito, no? Sabi kong questions, hindi ako believe sa ganitong loan app, hindi ako convinced na may future tayo dito. So, iiwasan ko to kung ako lang yung masusunod. Pero nasa inyo pa rin yan, guys, ha? Ako, pinipresent ko lang naman kung ano yung meron sa isang loan app. Yun lang for today's video and I'll see you on my next vlog. Bye!